Noong 2008, isang luxury yacht na pagmamayari ng isang French millionaire ang tinangay ng mga Somalian pirates sa Gulf of Aden na may sakay na 30 crew members kasama ang 6 na Pinoy. Agad na nagbayad ng multi-million dollars na ransom ang may-ari upang mapakawalan ng mga crew na sakay nito. Kaya naman tiba-tiba ang mga kawatan sa dami ng perang nakamkam sa ginawang kasamaan. Ang hindi nila alam, kumilos na pala ang gobyerno ng France at pinadala ang kanilang magigiting na French commandos upang tugisin ng mga pirata sa loob mismo ng kanilang bansa. Singilin sila sa kasalanang ginawa at pagbayaran sa malamig na selda ng kulungan ang kanilang kalapastanganan. Mr. Goodbye! May kasabihan tayong mga Pilipino na ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. O sa madaling salita, sa oras ng matinding kahirapan, kaya nating gawin kahit na ano paman para maitawid lang ang ating pangangailangan. Ngunit ang nakakalungkot sa realidad na ito ay kahit na gaano tayo kahandang suungin ng lahat, ay siya namang paglagay natin ng ating mga sarili sa halanganin. Kaya kalimitan ng mga kumakapit sa patalim ay lalo lamang lumulubog sa kumunoy na kanilang pilit na tinatakasan. At ito marahil ang perpektong paglalarawan sa dahilan ng kasalukuyang lumalaganap na pamimirata sa bansang Somalia. Hindi lang mga cargo ships ang ginagawang target ng mga kawatan. Kahit anong sasakyang pandagat na mamamataan sa kanilang karagatan, walang sinasayang na oras at agad itong tatargetin ng mga pirata. Tumatangay na rin sila ng mga yate sa kadahilan ng marami sa mga yon ay pawang walang mga armas na kargada at ayon pa sa mga pirata, dahil mayayaman lamang ang may afford na bumili ng yate, mas marami raw silang makukuhang mga mamahaling gamit na mga yon at nakakalulang presyo ng ransom na naglalaro mula $500,000 hanggang $3.5 million. At pagsapit ng April 4, 2008, 6 na Somalian pirates ang sumalakay sa isang French-owned luxury yacht na may pangalang MY Leponan na nasa Gulf of Aden. Ang naturang yate ay may sukat na 289 feet na may sakay na 30 crew members. 22 sa mga crew ay pawang mga French, 6 ay mga Pinoy, 1 Cameroonian at 1 Ukrainian. Galing ng bansang Seychelles ang yate at papunta sana ng Yemen upang pumick up ng mga pasahero para sa isang 1-week cruise. Armado ng mga AK-47s, walang magawa ang mga crew ng yate kundi sumunod sa utos ng mga pirata. Matapos na i-take over ang kabuuan ng sasakyang pandagat, ginawa nilang hostage ang lahat ng mga tao sa loob at inutusan ng kapitan ng yate na idaong sa port town ng Ale na parte ng Puntland, Somalia. Para i-release ang mga na-hostage na tauhan, nagbayad ang mayamang may-ari ng MY Leponan ng $2.15 million sa mga pirata. At matapos ang 1 linggo, inirelease nga ng mga kawatan ng mga crew members na walang bahid ng pisikal na abuso. Sa puntong ito, tiba-tiba ang mga pirata sa perang kanilang natanggap. Agad silang nagtago sa mga nayo ng Somalia upang paghati-hatian ang malaking salaping kinita. Ngunit kung sa akala nila ay ligtas na sila sa krimeng ginawa, lalo na't nasa loob sila ng sariling bansa, sila ay nagkamali. Ipinagbigay utos ng French Ministry of Defense na gamitin nila ang lahat ng assets ng France sa Africa upang singilin ng mga pirata sa kasalanang ginawa. Sa loob man ito ng sarili nilang bayan. Naglunsad agad ng operasyon ang French military at pinakilos ang kanilang spy network sa Africa. Kinontak nila ang kanilang mga assets sa Somalia upang kausapin ng mga elders ng iba't ibang clan na maaaring makapagbigay impormasyon sa pinagtataguan ng mga salarin. At matapos ang ilang araw, isang magandang lead ang kanilang natanggap. Base sa solidong intelligence report, namataang nagtatago ang 6 na kawatan sa maliit na nayon ng Jariban, Somalia. Walang sinayang na panahon, noong April 11, 2008, isang pulutong ng French commandos ang sumakay ng mga helicopters mula sa French warships na Jean Bart at Jeanne d'Arc at sinalakay ang nasabing nayon. Ika nga sa basketball, dahil home court ito ng mga kawatan, suportado sila ng mga tao sa nayon. Kaya bago pa man makalapag ang mga helicopters ng mga commandos, nakatunog na agad ang 6 na kawatan at tinangkang tumakas sa karatig disyerto gamit ang isang nakaw na pick-up truck. Ngunit agad rin silang na-track down ng mga commandos at isang sniper mula sa helicopter ang asintadong bumaril sa mga harapang gulong ng sasakyan na lula ng mga pirata. Kaya sinubukan ng mga itong tumakas patakbo, malas lang nila at wala silang mapagtataguan sa disyertong yun. Kaya agad silang napaligiran ng mga commandos at wala silang ibang choice kundi sumuko.
Matagumpay na nadakip ang 6 na piratang tumira sa yate. Nabawi ang malaking parte ng ransom at ilang mga dekalibreng baril din ang nakuha mula sa kanilang sinasakyan. Dinala sa France ang 6 para sa trial ng kanilang kaso. Habang nasa korte, positibong tinuro ng mga crew members ng yate ang iba sa kanila. Ngunit hindi sila sigurado sa 2 pang di umano'y pirata na naaresto. 4 sa mga kawatan ang nakulong sa salang piracy habang ang 2 naman ay naabswelto dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon sa mga news outlets sa France, ang 2 raw ay nadamay lang sa hulihan dahil nagkataon na pasahero sa sasakyang ginamit ng mga patakas na pirata. Ibig sabihin, nasa Somalia pa at Malaya ang 2 sa mga salarin. At ito nga marahil ang dahilan ng mga kaganapan sa mga susunod na yugto ng kwentong ito. Wala pang 6 na buwan matapos makaskor ng milyones, agad na kumilos na naman ang mga mokong na pirata upang tumira ng isang yate na pumasok sa Gulf of Aden. September 2, 2008, ang yating Cardass 4 ay naglalayag mula Australia papuntang La Rochelle, France ay inakyat ng 7 pirata na lula ng 2 karag-karag na speedboats. Ang mga pirata ay kinilalang sina Ahmed Mahmoud Ahmud, Sheikh Nur Jama Mohammed, Mohamed Hassan Yaqub, Abdirahman Farah Awil, Abdullani Ahmed Gela, Ahmed Mohamed Yusuf at isang hindi nakilalang lalaki. Ang grupo ay may kargadang depektibong rocket launchers, 3 assault rifles at bulto-bultong mga bala. Sapat na para takutin at pasunurin ang 2 lula ng yate na sina Jean-Yves Delan at Bernadette Delan, pawang 60 years old at French nationals. Sina Jean at Bernadette ay ginawang hostage ng mga pirata. At kapalit ng kanilang kalayaan, humingi ang mga kolokoy ng $2 million na ransom sa French government. Hindi lamang yon, dagdag pa sa kanilang mga demands ay ang pag-release din ng 4 na piratang nakulong sa France noong Abril. Sa madaling salita, isang malaking klan o grupo ang pinanggagalingan ng mga kolokoy at iniisip na maiisahan nila ang sistema sa pamamagitan ng dahas. Sa loob naman ng yate, pansin ni Jean at Bernadette ang kakaibang kilos na pinapakita ng mga pirata. Dahil seasoned sailors ang 2, nahahalata nila na pawang mga baguhan ang kanilang mga kidnappers. Bukod sa pagiging mahiluhin ng mga Somalis na yon, kapansin-pansin na mga totoy pa ang dumakip sa kanila at walang organisadong plano ang mga pirata sa kung ano ang dapat gawin sa kanilang mga hostages. Panay daw ang pagtatalo ng mga batang pirata dahil ano pang tumagal ang plano nilang paghatid sa kanilang French hostages sa Somalia. Habang nagtatalo, hinalughog nila ang bawat sulok ng yate at nakuha ang ibang mga valuables tulad ng cash na umaabot sa $1,000, $900 worth na mga tseke, mga mamahaling kameras at mga alahas. Ayon sa mga report, tutungo ang mga pirata sana sa distrito ng Ale, Somalia, kaparehas na lugar na pinagdalhan ng MY Leponan. Dahil dito, minarapat ng French military na kontakin ang officials ng Ale. Ngunit sabi ng kanilang spokesperson na si Abdullahi Said Yusuf na we are powerless to help o sa Tagalog, wala kaming magagawa. Dahil sa tugon na ito, agad nilang kinontak ang French Navy na nakabase sa bansang Djibouti na kapitbahay lang ng Somalia. Agad namang kumilos ang Navy at sinabing we are on standby and ready to intervene. Sa mga oras na ito, sali-saliwa ang balitang kumakalat tungkol sa sitwasyon ng Cardass 4. Ayon sa report na inilabas ng East African Seafarers Assistance Program, ang naturang yate raw ay tutungo sa Saabo Mountains kung saan pinaniniwala ang nagkakampo ang mga piratang dumakip sa kanila. Dagdag pa rito, ginagamit lamang daw di umano ang yate bilang decoy upang lalong maka-attract na maraming mabibiktimang sasakyang pandagat. Ang anak ng mag-asawa na si Alizi ay nabigyan ng pagkakataon na makausap ang kanyang mga magulang gamit ang satellite phone ayon sa kanyang pahayag nang siya ay inibitahan sa isang radio station. Matapos pa ang ilang araw, mayroon ding lumabas na press release na nagkaroon ng mataas na tensyon sa pagitan ng mga pirata at kanilang shire o sa madaling sabi, sponsor. Hindi raw umano sila nagkakaintindihan tungkol sa hatian ng ransom na hindi pa naman nila natatanggap. Pagpatak ng September 12, ang mga pirata ay nakarating na sa Ale. Pagsapit ng September 15, 2008, ang French President noon na si Nicolas Sarkozy ay nag-order na agad na maglunsad ng raid noong na-locate at nakumpirma nila ang paroroonan ng mga pirata sa Ale. Kinagabihan, 30 miyembro ng Special Operations Forces ng French Navy ang nagparachute sa lokasyon at sinalakay ang lugar kung saan nakadaong ang yate. Sa kanilang pagpasok,
Nagkapalitan ng putok ang mga French forces at Somali pirates. Sa loob ng 10 minuto ng matinding engkwentro, isang pirata ang tumumba habang ang 6 naman ay nakapture ng mga otoridad. Nang malaman ng international community ang operasyon na inilunsad ng France, agad na nagpadala ng tulong ang Malaysia at Germany para suportahan ang operasyon. 2 reconnaissance planes ang nagamit ng French forces upang mag-supply ng impormasyon bago pa man magbigay ng go signal ang French President. Matapos ang umaatikabong engkwentro, si Jean at Bernadette ay matagumpay na na-rescue at isinampa sa isang French na warship. Dinala ang mag-asawa sa Djibouti upang i-assess ang kanilang physical at mental na kondisyon. Para naman sa mga nadakip na mga pirata, sila ay idinitain muna ng 1 linggo at matapos nun, ipinadala ang 6 sa Paris, France upang humarap sa paglilitis. Sa isang news conference matapos ang rescue operation, seryosong nagbigay ng babala ang French President sa mga pirata sa Somalia. Pag sinalin sa Tagalog, ang sabi ng presidente ay, hindi papayag ang France sa ginagawa nyo. Ang operasyon na ito ay isang warning sa lahat ng may kinalaman sa ganitong uri ng iligal na aktibidad. Ito rin ay isang paghihimok sa international community na simulan ang kilos kontra pamimirata. Noong November 2011, matapos ma-detain ng 3 taon ang 6 na piratang may edad mula 21 hanggang 36, sila ay nahatulan ng samut-saring kaso tulad ng hijacking, kidnapping, armed robbery at iba pa. Sa testimonya ng mag-asawang Dilan, nilarawan nila ang kanya-kanyang role ng mga pirata sa kanilang pagkadakip. Si Yusuf daw ang nagsilbing cook, si Awil naman ang sailor, si Yakub ang naging interpreter, si Ahmud ang kanilang naging tila warrior, at si Geli ang fisherman na naging responsable sa pagpapakain sa mga pirata at mga bihag nila. Sinintensyahan ng judge sa France sina Mohamed Awil at Ahmud ng 14 hanggang 16 na taong pagkakakulong, 13 to 15 years naman kay Yakub at Yusuf at 6 na taon para kay Geli. Iniakyat ng mga abogado ng mga akusado ang kaso sa European Court of Human Rights at sinabing ang kanilang pagkakaaresto at transfer ay illegal. Sinabi rin nila na ang mga pirata ay ginawa lamang mga scapegoats at napag-utusan lang ng mga totoong masterminds. Ngunit hindi naman na-identify o napatunayan ang tinutukoy ng mga utak sa likod ng krimen na kanilang nagawa. Noong November 30, 2011, matapos ang 15 araw ng paglilitis, 5 sa mga akusado ang nakatanggap ng mas mababang parusa na umabot lamang sa 4 hanggang 8 taon ng pagkakakulong. Habang si Geli, na 36 years old lamang, ay pinawalang sala at inirelease. Namataan rin na nanghingi ng tawad ang mga pirata sa pamilya Dilan sa oras na natapos ang hearing ng kanilang kaso. Si Geli, matapos ang kanyang pag-release, ay sinabing siya raw ay nakaranas ng pambubugbog mula sa kanyang mga kakosa sa loob at pagmamaltrato sa kanya ng mga warden sa kulungan. Matapos ang 2 taon, napagdesisyonan ng European Court of Human Rights na kailangang magbayad ng France sa pamilya ng mga pirata ng Cardas 4 at MY Leponant na nagkakahalaga sa 2,000 hanggang 5,000 euros na danyos. Matapos na lumabas sa publiko ang desisyon na ito, maraming nagtaas ng kilay sa naging hatol ng korte na bakit kailangan pang magbayad ng danyos ng French government sa mga piratang nang hijack at kumidnap sa kanilang mga citizens. Naging usap-usapan ang isyu na ito ng ilang linggo sa France. Para sa depensa ng mga akusado, isang psychiatrist na si Jean-Claude Arcambault ang nag-examine sa kanila nung sila ay nasa gitna pa lamang ng paglilitis. Ayon sa kanya, ilan sa mga pirata ang nakaranas ng matinding mental illness habang nakadetain. Bagamat pakilala ng mga akusadong sumalis na sila ay pawang mga simpleng mangingisda lamang na napilitang kumapit sa patalim, sinabi ng prosekusyon na ang kanilang iligal na gawain ay nagpapatunay lamang na sila ay mga mapanganib na teroristang gumugulo sa kapayapaan ng mga naglalayag sa Gulf of Aden. Ito ay mariing sinang-ayunan ng publiko sa France na nagprotesta pa laban sa European Court of Human Rights. Hindi na na-identify o nakita pa ang 2 pirata na kasama sa mga dumukot ng crew ng MY Leponant. Mula sa insidenteng ito, maraming mga opinyon, komento at kuro-kuro ang silabasan. Ngunit iisa lang ang malinaw, bagamat ang pagkapit sa patalim ay isang paraan upang makaahon sa kahirapan, hindi kailanman masusuklian ng pagtatagumpay ang panglalamang, pang-aabuso at iligal na pamamaraan. Kaya imbis na karahasan at kasamaan, pag-ibig na lang ang ipakalat mo sa mundo, idol. At least sa pag-ibig, kapag nakadisgrasya ka, hindi kidnapping ang kaso mo dyan. Basta't lumaki na ang tiyan, humanda ka lang panagutan at ang isumbong ka kay Tulfo ay tsak, iyong maiiwasan.
Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.